So good morning everyone, nandito na naman po si Tatay Historian at si Baby Historian para bigyan kayo ng impormasyon at paglilinaw sa mga pangyayari sa ating kasaysayan at sa mga taong naging malaki ang bahagi sa kasaysayan ng ating bansa. So ngayong umaga po, ang featured hero natin in Philippine history ay walang iba kundi ang binansagang Supremo at ang tagapagtatag ng katipunan. Walang iba kundi si Andres Bonifacio. Bakit kaya binansagang Supremo? Bakit binansagang unang Pangulo ng Pilipinas para sa ibang mga mananalaysay, no? But there's a question mark regarding that title as the first President of the Republic of the Philippines. So bibigyan po natin ng linaw ang mga katanungang iyan ngayong umaga sa ating edisyong ito. So si Andres Bonifacio po ay isang bayani, no, na kinilala, no, dito sa ating bansa. Siya ay binansagang Supremo dahil siya ang naging leader ng katipunan o ang revolutionary group na lumaban sa mga Espanyol para makamit ng Pilipinas ang kalayaan ng ating bansa, no? Mayroon ding nagsasabi na si Andres Bonifacio ang unang pangulo ng Pilipinas at hindi si Emilio Aguinaldo, taliwas sa sinasabi nila na Emilio Aguinaldo was the first president of the first Philippine Republic. Well, other historians argued on that claim that Andres Bonifacio was the first president of the Republic of the Philippines. Sabi nila, pangulo lamang siya ng mga Tagalogs. Ibig sabihin, yung sinasabing Andres Bonifacio ay pangulo lamang ng Republika ng Katagalugan or the Tagalog Republic. In other words, hindi siya ang pangulo ng Pilipinas, no? Sabi ng ibang mga mananalaysay, si Emilio Aguinaldo ang first president of the first Philippine Republic and not Andres Bonifacio, no? So there was an argument between that, no? Others claim that was the first president but only the Tagalog Republic o ang Republika ng mga Tagalog o Republika ng Katagalugan. Pero ang kinikilala ng majority of the historians, the first president of the first Philippine Republic is Emilio Aguinaldo from Kawit, Cavite. He was the first president of the first Philippine Republic. No? Pero sino ba itong si Supremo? No? Atapang atao. Isa sa pinaka sikat na bayani, no, sa ating bansa. There's also an argument na dapat hindi si Jose Rizal yung national hero, yung pambansang bayani ng Pilipinas, no? Dapat si Andres Bonifacio, no? Dapat si Andres Bonifacio yung naging national hero natin. Yan yung kiniklaim ng ibang ng mga nakararami, no? Kasi si Andres Bonifacio talaga yung nakipaglaban gamit ang itak, no, bolo, no, laban sa mga Espanyol, no. But of course, no, despite of that arguments, no, sabihin na lang natin na itong dalawa, Jose Rizal at Andres Bonifacio, worthy naman, no, na maging national hero ng ating bansa. So itong si Andres Bonifacio ay pinanganak sa Tondo, Manila, no, sa sinasabing maralitang pamilya. Ngunit, no, there was another question, no, regarding his identity, no, na sinasalamin ni Andres Bonifacio ay kahirapan, no, but in reality hindi naniniwala, no, yung mga historians that Andres Bonifacio mirrors poverty, no, mirrors poor people in the Philippines, kasi nga yung kanyang parents, no, ay may magandang trabaho, no, and they have their own business. According sa kanyang kapatid na si Esperidiona, no, they have a business. They are selling canes o tungkod
and they are selling funds or pamaypay sa mga mayayaman na mga Espanyol at mga mayayaman na Pilipino, no? Their business is doing good. In other words, hindi po mahirap itong si Andres Bonifacio at hindi naghihirap yung kanilang pamilya. Isa pa, yung imahe ni Andres Bonifacio na nakapulang scarf, no? At nakakamisa chino na nagsisimbolo sa kahirapan na pinoportray ng nakararaming students sa mga buwan ng wika ay kuha lamang po sa portrait na ginawa ni Carlos Botong Francisco, isang national artist in the field of arts dito sa Pilipinas, no? So, sa totoo, si Andres Bonifacio, no, ay nakasuot po palagi yan ng tuxedo, no? Kung in the modern days, tuxedo yung kanyang sinusuot. Kung hindi man, nakabarong Tagalog po yan, si Andres Bonifacio. So sa nagsasabi, Andres Bonifacio mirrors poverty, no? But in reality, the family of Andres Bonifacio is a middle class family, no? So Andres Bonifacio 2 beses nakapag-asawa. Una si Monica, no? Namatay dahil po sa isang sakit, leprosy. And then, ang second wife po ni Andres Bonifacio, ang binansagang Lakambini ng Katipunan or si Gregoria de Jesus. Nagkaroon po sila ng isang anak, no? Ngunit namatay dahil po sa sakit na smallpox, no? So in other words, walang surviving children itong si Andres Bonifacio kasi wala din silang anak, no, ni Monica, yung kanyang unang asawa. So napakalaki ng papel ni Andres Bonifacio po sa ating kasaysayan. Siya yung nagtatag ng Katipunan, no, na isang revolutionary group, no, na lumaban para sa kalayaan ng ating bansa. Nilabanan po yung mga Espanyol, no. Before the formation of Katipunan, Andres Bonifacio is a member of Freemasonry, no. Isa din siyang kasamahan ni Jose Rizal sa La Liga Filipina, no. The death of Jose Rizal inspired Andres Bonifacio, no, to form the revolutionary movement the purpose is to defeat, no, the Spanish colonizers at mapalaya sila dito sa ating bansa, no. Yun nga lang, well, in history, hindi naman po perpekto yung ating mga bayani. Maraming nagkiklaim na namatay si Andres Bonifacio dahil din po, no, sa selos, no, ng ibang mga Pilipino. No, well, other historians claim that it was Emilio Aguinaldo who ordered, no, for the killing of Andres Bonifacio. But may other historians says that pinapabulaanan naman nila yung claims na si Emilio Aguinaldo yung nagpapatay kay Andres Bonifacio, no? Pero isa lang po yung malinaw. Sabi ng mga mananalaysay, no, ay trinay siya sa isang kangaroo court. Ibig sabihin, bago pa pinatawan ng sintensya o ng parusang kamatayan si Andres Bonifacio, ay alam na ng mga judges o ng mga hurado yung kanilang desisyon. Ibig sabihin, no, drama lang, no, yung paglilitis kay Andres Bonifacio. Meron ng sintensya bago pa man siya patayin, no? So according to Lazaro Macapagal, no, the one who executed Andres Bonifacio, no, pinatay nila si Andres Bonifacio kasama yung kanyang kapatid na si Procopio Bonifacio doon sa may bahagi ng Cavite. Pero hanggang ngayon, hindi malinaw kung saan nakalibing yung buto ng dalawa o labi ng dalawang magkapatid. No? So, in other words, we are still longing for, no, the bodies of Andres and Procopio Bonifacio, which is not clear up until now. Pero isa lang po yung malinaw, no, na si Andres Bonifacio, naging malaki yung kanyang bahagi sa kasaysayan ng ating bansa. Ang Supremo, ang founder ng Katipunan, no, ang binansagan ng iba na unang pangulo ng Pilipinas. No? Yan po ang kwento ni Andres Bonifacio. Please
follow our FB page. Yung link po nasa video natin. And please subscribe our YouTube channel. Ang link po ay nasa video din po natin. Good morning, everyone. This is Tata Historian and this is Baby Historian.